Ikamo'y aming tutupdin. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Ikamo'y aming diringgin. Ikamo'y aming susundin. Ikamo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda. At sa gabing ito, tayo ay pinapaalalahanan ng atin pong mahalagang gawain na hindi dapat kaligtaan. Sa ating pong unang pagbasa, narinig natin ang paalala. Nagsalita si Moises sa bayan ng Israel at ang paalala niya sa mga tao na ituro ang mga tuntunin na ibinigay ng Diyos para sa lahat. Ibinigay kay Moises para ituro sa mga tao at itong mga tao naman na ito ay pinaalalahanan na dapat nila itong ituro sa kanilang mga anak at mga apo. Hindi dapat ipagwawalang bahala habang nabubuhay. Sa Ebanghelyo, gayon din ang sinabi ni Jesus. Kung sa unang pagbasa, panahon ni Moises, ngayon sa Ebanghelyo, sa Bagong Tipan, si Jesus mismo ang nagsasalita na hindi siya naparito para baguhin o pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. At ang kabilin-bilinan din niya na ang sino mang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayon, ang tanong, sa atin po ba, lalo na sa mga nakakatanda, alam na ba natin talaga yung purpose natin kung bakit tayo nabuhay sa mundong ito? Yung kung bakit ka naging magulang, bakit ako naging pari, bakit tayo nabigyan ng posisyon, nabigyan tayo ng katungkulan? Katungkulan sa simbahan, katungkulan sa gobyerno. Alam na ba natin yung pinaka-ugat at pinakamahalagang bahagi na dapat nating ginagawa kalakip ng ating mga tungkulin? Sa mga magulang na naririto, maalala nyo ba kung kailan ninyo itinuro sa inyong mga anak ang mga utos ng Diyos? Kailan kaya? Kailan nyo na ituro sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo, sa mga bata,
Dapat pag araw ng linggo, nangingilin tayo. Ang Diyos lang ang ating sasambahin. Hindi mo pwedeng gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Yan yung unang 3 utos ng Diyos. Igalang mo ang iyong ama't ina. Huwag kang mangangalunya o makikiapid. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng hindi totoo. Huwag kang mag-iimbot sa pag-aari ng iyong kapwa. Na ituturo ba natin yan? Yan. So, sana po, Kasi sabi nga, ang sino mang nagtuturo nito ay mapapabilang sa pinagaharian o mapapasama at mapupunta sa kaharian ng Diyos. So ngayon, ano ang pwede nating ipagmalaki? Nakakalungkot lang minsan, nakapagpatapos ka, lahat ng anak mo, professional na, may mga trabaho na, pero nasaan sila ngayon? Dahil nagkaroon tayo ng kapabayaan, hindi natin iminulat sila habang numaliit pa kung paano unawain ang mga utos ng Diyos. Kaya ngayon, marami po sa atin ang ngayon nasa katungkulan, sila mismo ang sumisira at nagpapawalang bisa ng mga kautusan ng Diyos. Ilang yung bahagi na sana may panahon pa, sana may pagkakataon pa tayo para mapangaralan, maituro, maibalik yung kanilang mga maling itinuturo. Kasi ngayon, kanina nga po sa aming programa sa Radio Veritas, ang naging topic namin, kasi itong batas na gusto nilang magkaroon ng absolute divorce law. Na nakapasa na daw sa mababang kapulungan, so itataas na ito, ilang taon na, lagi nilang pinupush na magkaroon ng divorce para naman maging legal ang mga kapritsyo natin na makisama ulit sa iba. Pag ayaw ko na sa'yo, hahanap ako ng iba. Kung babalikan natin, ano ba ang utos ng Diyos? Sabi nga, huwag kang makikiapid. Pero bakit may mga ganitong kaisipan, mga maling pananaw na para sabihin na, para mas maging malaya po tayo, para mas maging masaya naman at tahimik tayo, dapat meron tayong divorce law. Yun ang pananaw natin ng tao, pero nagiging masaya nga ba? Sa ibang bansa na mayroon ng ganitong batas, nakontento ba? Hindi naman. Dahil mayroong divorce, sa isang buwan magpapakasal, sa susunod na buwan, hiwalay, sa susunod na buwan, magpapakasal ulit, sa susunod na buwan, hiwalay na naman, kasi may batas naman daw. Legal. Pero isang magandang bagay po, tayong mga nandito, tayong mga tumatanda na, pananagutan natin ito. Baka isa ito sa pwedeng itanong sa atin ng Diyos pag humarap tayo sa Kanya, anong ginawa mo? Itinuro mo ba? Naturuan mo ba? Para mas mapunta sa tamang landas ang mga sumusunod na henerasyon, ito mga batang ito, sila ang may iwan, mawawala tayo dito. Pero ang tanong, naturuan ba natin sila? O dahil sa atin, dahil sa mga maling prinsipyo, maling pananaw natin, iiwanan natin sila na magulo ang buhay. Kapag nanatili tayong hindi sumusunod sa utos ng Diyos, walang buhay na magiging matiwasay. Pero hindi ko alam kung paano tayo matatahimik sa kabilang buhay
kung na malalaman natin na nagkakagulo na sila, nag-iba na yung values, iba na yung pananaw, at lalong-lalo nang napalayo sila sa Diyos. Sana po, hanggat may panahon pa tayo, hanggat may oras pa tayo, sikapin natin na maituro, maipaunawa natin sa mga sumusunod na henerasyon ang mga kautusan ng Diyos. Amen?